Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan at sa episode natin ngayon. This will be my second time na gagawa ako ng episode na tungkol sa bar exams. And this time ay makakasama natin sa episode nito ang isa sa mga bagong abogado ng bayan. Kung di nyo lang po alam, itong guest natin ngayong sa episode natin ay bago siya pumasok sa law school ay of course naririnig nyo muna siya sa radyo. And this time, aalamin natin kung magbabalik ba siya sa airwaves o hindi. So, let's all welcome Attorney Jana Abejero Bonifacio. Hi, Attorney Jana. Welcome to the show. Gab. Hello, yes. Gab. And syempre, good day din sa lahat ng mga nanonood ng iyong show. Hello po sa inyong lahat. So, ayun po. Attorney, may I ask, before natin baybayin yung inyong journey sa law school, ano ba ang nagtulak sa inyo? Alam natin na kayo ay naging reporter/anchor sa radyo. Can you tell us more about it? Yes, Gab. Kami nga ang tinatawag na pandemic babies, no? Kami yung batch na pumasok sa law school na nagsimula na online classes kasi nga pumutok yung pandemic. So during that time, nabigyan tayo ng pagkakataon. May pintong nagbukas para sa atin. Ang University of Makati, siya lang ang university sa buong Pilipinas na nag-offer ng full scholarship. Meron din partial scholarship but basically lahat ng estudyante sa law school, so tatanggap sila ng 40 to 50 students and then lahat sila scholars and meron ding stipend and book allowance. So ang pinaka nagtulak sa akin talaga ay yung makakuha ka ng scholarship. Although nung ako ay nasa undergrad, kahit papaano gusto ko rin naman talagang maging abogado someday. So kahit tayo ay nasa radyo, umabot din tayo ng 8 taon sa radyo, no. Yung pangarap na yon nandun lang na isinantabi muna natin kasi syempre mahal na mahal din naman natin ang pagbabalita, no, ang pamamahayag. So pinaka nagtulak sa akin is yung kagustuhan ko rin na i-push pa yung sarili ko hanggang saan ba yung kaya kong gawin. And nagkaroon tayo ng scholarship na binigay ng City Government of Makati. Kaya naman greenab natin yung opportunity na yon. So maswerte tayo, mapalad tayo, Gab, na nabigyan tayo ng pagkakataon na yon. Kaya nung nakuha ko yon, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa eh. Talagang sa tingin ko hindi ako makakapag-aral sa law school kung hindi ako nabigyan ng scholarship. Attorney, na-consider nyo rin ba mag-apply sa ibang school aside sa UMAC? Wala talaga, Gab. May one and only law school na in-applyan. Namumukod tangi, isa lang talaga, Gab. Dahil alam natin merong mga state universities naman din na nag-o-offer ng law and meron silang tuition fee, may miscellaneous fee. Mas mababa kumpara syempre sa mga kilalang mga private schools, no? Private universities. Pero sa tingin ko, sa palagay ko, hindi ko kakayanin na maglabas ng pang-tuition talaga. Just to be honest, kung walang scholarship. And alam naman natin, syempre sa pagtatrabaho, marami tayong ginagastusan eh, 'di ba? Pamilya natin. Ayan, so ang daming kahati nung nung sweldo natin eh. So itong pag-aaral ulit kailangan medyo pag-iisipan talaga nating mabuti. Kaya hindi rin talaga ako nag-apply sa iba, kundi UMAC lang. Attorney, kumusta yung first year nyo, yung time na pumasok kayo sa law school? Oo, Gab. Naku, sa ating mga manonood, lalo na sa mga aspiring lawyers din dyan, no? Wala talaga ako masyadong alam. Wala rin akong masyadong idea nung pumasok ako dito. Wala rin akong masyadong kaibigan din kasi talaga na abogado and yung ka-age natin, Gab, na mapagtatanungan ko o mauusisa ako, paano ba yung recitation dyan? Paano ba yung exams dyan? Paano yung galawan sa law school, no? So, nung pumasok ako dyan, pakiramdam ko, sa aming mga magkakaklase, ako talaga yung nangangapa ng todo, lalo na nung first year ako. So yung tinatawag na Socratic method sa recitation, yung sunod-sunod yung tanong ng professors hanggang sa maubusan ka na ng bala, maubusan ka na ng sasabihin.
siguro nasa minimum na 1 oras pwede kang pasagutin or patayuin sa recitation or sa case namin dahil 2 taon kami nag-online class. Ikaw yung on deck na tinatawag, no? So, wala talaga. Pero eto nga sinasabi ko sa mga aspiring lawyers, lalo na sa mga kabataan, hindi naging hadlang, no? Na kung isipin natin yung undergrad course ko kasi broadcast communication. So, may pa-konting naman tayo dyan, law subjects, no? Nandiyan yung constitution, yung media law nga, akala ko nga pag-aaralan din sa sa law school, hindi naman siya nakasama, no, bilang subject. Pero yun lang yung masasabi ko na kahit papaano related yung subject na yon. Pero other than that, as in wala talaga akong idea kung paano ang agalawan sa law school. So may bago tayong pasok sa Zoom. Let's all welcome my college best friend, Attorney Princess Micaela de Mesa. Hi, Attorney PM. Congrats! Hello, Kuya Gab. Sorry po na late ako. Okay lang yan. Anyway, siguro ito, natanong ko rin kay Attorney Jana, Ito, anong naisip mo? Bakit ka pumasok na law school? Hindi naman kasi talaga siya dream ko. Hindi ko sure kung Kuya Gab kung nakwento ko siya sa'yo before. Pero ang dream ko talaga is to be a doctor. Yun talaga, parang nung high school ako, gusto ko talaga maging doktor. Pag nakakita ko ng mga nakalaggang, kinikilig ako, ganyan. Pero hindi ko talaga dream yung pagiging lawyer. Parang binuo na lang siya sa akin ng papa ko. Parang binuo siyang pangarap ng papa ko sa akin nung bago ako pumasok ng college. Kasi papa ko rin nag-decide na mag-polsci ako. Sabi niya, sige mag-polsci ka. Baka kaya mo maging abogado in the future. So sabi ko, sige, di ko rin naman alam kung ano yung magiging path ko noon eh. Kasi masyadong magastos yung pagdodoktor. So sige, mag-law school ay mag-polsci na lang ako. And then after polsci, after pagka-graduate ko ng college, pumasok ako ng law school agad. Yun, Kuya Gab. Ito, natanong ko rin to kay Attorney Jana. Aside from PUP, meron ka pa bang ibang law school na in-applyan? Wala na, Kuya Gab, sa ano lang talaga ako, sa PUP lang talaga ako nag-exam. O kasi, yun na yung yun na yung sanay ako, doon yung mas kamay ko, alam ko naman maaalagaan ako. So, yun, nag-PUP na ako. So, ito na. For both Attorney PM and Attorney Jana, on a usual basis, per subject, gaano karaming cases ang binabasa nyo araw-araw? So, unahin muna natin si Attorney Jana. Batiin ko lang si Panyera. Ayan, pala kami, kapwa Sinta, undergrad ko sa PUP. Hello po, Attorney Jana. Hello, Attorney PM. Ayan, so depende no sa subject kung gaano karaming cases, pero sabihin na nating nasa 25, minsan 60 cases per subject. Ayan, yun yung assigned, pero yun talagang madidiscuss. Depende rin kasi sa facing no sa klase. Pero siguro nasa kalahati rin madidiscuss, or kung talagang gustong tapusin ng professor, pwede siyang lumaktaw-laktaw hanggang sa maubos niya yung 60 cases assigned. Pero yon, nasa ganung estimate. Usually, gaano katagal yung haba nung klase sa isang law subject? Ayan, sige, kay Attorney PM naman, ilang cases yung binabasa mo everyday per subject? Depende kasi siya, Kuya Gab. Nagva-vary siya per subject talaga. Madalas na marami talaga yung mga mahahabang cases na 100 pages kung ida-download mo siya. Sa poly, sa consti yan, sa constitutional law, marami talagang cases dyan. Parang yung, imbes na sa amin kasi sa PUP doon kay Attorney Flores, imbes na gumamit kami ng book, ang ginagamit lang naming guide para sa buong semester namin sa constitutional law ay cases lang talaga. So sa syllabus namin nakalagay doon kung ilan na yung mga cases na per topic. Tapos yun talaga yung kailangan namin i-cover. Sa ibang subjects naman, like sa civil law, ganyan, marami rin. Sa labor, yan, marami talaga mga cases dyan. Kasi mahalaga yung mga labor cases. Mas naiintindihan mo yung concepts. Siguro, tama si Attorney Jana, mga ganun talaga yung estimate ng cases per subjects. So, dahil sinabi rin ni Attorney Jana na may instance na inuubos yung cases sa isang subject na pinapabasa, may instances ba na sumasagasa na siya sa kasunod na subject or hindi naman? Siguro, Attorney PM. Kasi Kuya Gab, sa school naman, na per day naman, usually, isang subject lang naman kami per day.
Kasi sa PUP, kung ilan yung units ng subject mo, ganun din yung dami ng oras. So, kunwari, sa Oblicon noon, 5 units siya. So, 5 hours. Yun lang yung usually naka-schedule for the day. Or kunwari, sa Constitutional Law, 3 hours lang yun kasi 3 units siya. So, kung Monday siya, ang klase naman sa law school usually ay panggabi. So, 5:30 hanggang 6, 7, 8, mga 8:30 or 9:30, mga ganun lang naman. So, di naman siya sumasagasa sa ibang case. Tsaka, very respectful naman yung mga professor sa law school. Kung ganito lang yung time na allotted para sa kanila, yun lang yung ginagamit nila. Attorney PM and Attorney Jana, usually, ito yung lagi kong naririnig din eh. Puyatan ba talaga sa law school? Yan, kaya Attorney Jana tayo. Puyatan ba talaga? Nako, importante ang tulog, no? Pag full-time student ka, may pagkakataon ka naman na hindi magpuyat. Gab, 'di ba, Attorney Princess? Ako sa case ko, medyo maaga ako natutulog kasi 10 PM. Natutulog na ako kasi full-time student ako. So, pag-aaral lang talaga yung gagawin ko kasi nakakahiya naman, 'di ba? Kung full-time student na nga ako, tapos hindi ko pa doon ilalaan yung oras ko. Pero syempre, kahit ganun, lalo na pag exam, malapit ang exam, talagang magpupuyatan talaga. Puyatan talaga to the max. At parang gagawin mo na nga rin talagang tubig ang kape. So, yun talaga yung experience. Dahil kahit nga magpuyat kay, parang pakiramdam ko, hindi ko rin talaga matatapos yung coverage ng exam o kaya ng topic for the day. So, yun yung experience namin. Ikaw naman, Attorney PM, anong experience mo? Talagang puyatan ba sa'yo? Oo, kuya, gabuyat talaga. Kasi nagwo-work ako, alam mo naman, nagwo-work ako. So, ang 8 to 5 ko, occupied yan sa office. Ang oras ko para nung nag-law school pa ako, ang alas 5 ko hanggang alas 9 sa school yan. So, babiyahe pa ako pa uwi. So, yung kakain pa siya ng oras. So, yung natitira ko na lang talaga na oras, yung sa gabi. Tapos, pag sinwerte pa, naku, sobrang thankful talaga ako sa mga bosses ko. Pag wala kaming mga masyadong activity sa office, pinapayagan naman nila akong sumingit-singit ng kahit papano ng pag-aaral. So, ano talaga siya sa law school, kakainin niya talaga yung oras mo kahit sa pagtulog, minsan pati pagkain, kailangan mong isabay yung pag-aaral. Tapos, marami kang mga mamimiss na mga gatherings, mga meetups, ganyan. So, yes, puyatan talaga siya, Kuya Gab. Puyat kung puyat to the max. Ito naman, tatanungin ko kami parehas. Ano yung paborito niyong law subject? Attorney Jana. Favorite na law subject ko, wait, nag-iisip ako ng ano bang pinaka nag-enjoy ako. Siguro criminal law. Kasi sa criminal law, syempre, yung mga crimes, na-imagine mo siya, diba? Na-visualize mo siya. So, parang medyo enjoyable aralin yung subject na yun. Parang practical siya na aralin. Ayun, yun yung favorite ko. Siguro, criminal law. Ikaw naman, Attorney PM, sa mga law subjects, anong paborito mo? Siguro ang aking, Kuya Gab, ay political law talaga ang favorite kong subject. Hindi dahil nag-pol-sci ako, pero political law talaga ang favorite kong subject sa law school. Kasi magaling kasi yung prof ko doon eh. So, yung yung paano niya i-explain, yung mga concept, paano kami magklase sa kanya, paano yung mga concept sa political law, paano siya mai-apply. Yun yung nagustuhan ko sa kanya talaga. Ito naman. Siguro, kayo parehas kayong dalawa, nagkakaroon pa ba kayo ng social life sa labas ng law school? Attorney Parang yung PM, ano? Sige. Sige, Attorney Jana. Parang yung sinabi ni Attorney Princess kanina, no, na yung gatherings, parang, nako, medyo mahirap ka talagang mayaya. Kasi sobrang tight ng schedule lalo pa siya nag-work siya. Ako na hindi nag-work pero talagang maraming beses na humingi talaga ako ng pasensya sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko dahil halos hindi na nila ako talaga makita. And nakakalungkot din dahil merong mga hindi lang masasayang gatherings, no, yung na-miss out ko, kundi merong namatay sa family, pero andyan na yung exam week na wala kang magawa, 'di ba? Ako wala akong magawa, hindi ako makauwi ng province kasi hindi naman siya mabilis na uwian ka lang 'di ba? So talagang yun yung isa sa mga sakripisyo, isa sa mga nakakalungkot na bagay once na pumasok ka sa law school and you stayed committed dun sa ginagawa mo na
isa sa mga sacrifices na magagawa mo, hindi talaga makapunta sa ganung mga pangyayari, no? So, yun, halos hindi ka na makita ng mga ng mga mahal mo sa buhay. Parang ano ka na lang, parang may sarili kang mundo. Kasi kaharap mo lang computer mo, ang mga libro, ang mga cases na dapat mong basahin. Yun. Ikaw, Attorney PM, alam ko ito madalas akong humihirit sa iyo eh. Oo, Kuya Gab. Parang ikaw na ngayon makakasagot sa tanong na yan. Kung may kung may social life pa ba ako. Pero naman siguro kahit papano, makakausap mo pa rin naman ako kahit papano sa mga, sa text, sa messenger, kahit papano makakasingit-singit ako na messages sa inyo ng reply. Pero kung meet up ang usapan, magkikita, ganyan, hindi ko Mm-mm. talaga mapagbigyan, Kuya Gab. Alam mo yan, sobrang busy talaga. At sabi ko nga kanina, kakainin ng law school yung buhay mo. Lalo pa kung nagre-review ka, tapos nagwo-work ka pa. So yun, talagang mahirap makapagbigay sa mga friends. And sobrang thankful ako na yung mga tao sa paligid ko, naiintindihan ako. So yun, Kuya Gab. Ito na, tanong ko. Siguro ano yung law subject naman na talagang super duper duper kayo nahirapan? Sige, kay Attorney Jana muna. Ako nagulat ako kasi pinakamataas kong grade sa nitong bar, commercial law and tax, pero sa tingin ko nung nasa law school ako, yung tax talaga, taxation law medyo malayo sa kalooban ko. Siguro dahil may numbers, although hindi naman kami talaga totally pinagko-compute sa tax. Pero yun talaga, sa lahat ng law school subjects, yun yung kailangan kong mga paulit-ulit ko talagang kailangan basahin, yung cases or yung concept dyan. Taxation law talaga. Ikaw naman, Attorney PM. Sa akin naman, Kuya Gab, kung si Attorney Jana ay ayaw niya ang tax, mas gusto ko pang mag-tax kesa mag-remedial law. So, ang remedial law talaga ang Waterloo ko. Parang ang hirap niya kasing kung babasahin mo lang siya sa caudal, babasahin mo lang siya sa libro, mahirap kasi siyang i-picture out. Parang process kasi siya eh. So, kung hindi mo siya gagawin, hindi mo siya ipapractice talaga, mahirap siyang intindihin. So, para sa akin, remedial law talaga ang pinaka nahihirapan ako na kung pwede lang siya iwasan, kung pwede lang siyang hindi kunin, yun talaga yung iiwasan ko talaga. Ito naman, sa lahat ng nabasa niyong cases throughout your law school journey, ano yung pinaka-paborito niyong kaso at bakit? So, Attorney PM. Hahanapin ko pa lang sana yung case. Pero hindi ko maalala kung ano yung saktong title niya. Pero parang Estrada versus Sandigan Bayan ata siya. Hindi ko maalala, Attorney Jana, help me. Pero parang yung case kasi na yun, yung case na yun, yung tungkol dun sa resignation ni former President Estrada na ine-explain ng Supreme Court kung bakit resignation yung ginawa ni former President Estrada. Di ko maalala kung ano yung saktong title niya, pero yun siya. Parang na-amaze ako kung paano umiikot paano ine-explain ng Supreme Court yung bakit lahat ng acts leading up to the point na umalis si former President Estrada is considered as resignation. So kung mababasa niyo doon sa case, Kuya Gab, gusto ko talaga mabasa mo yung case na yun. Maganda talaga siya. Ina-explain ng Supreme Court doon na si former President Estrada ay considered as resign kasi may part doon daw na sabi ni former President Estrada na ayoko na, pagod na ako. Parang ganun yung pagkaka-explain ng Supreme Court. Sabi ko doon, natatawa ko pag naaalala ko yung case na yun. Kasi sabi ko, ibig sabihin pala, pagkada lagi ko sinasabi sa law school na ayoko na, pagod na ako. Ibig sabihin pala, nagre-resign na ako noon. So yun, natatawa lang ako paano siya in-explain ng Supreme Court. Pero at the same time, sobrang amazed ako paano siya in-explain. Yun. Ikaw naman, Attorney Jana. Sa akin yung case na dinefine ng Supreme Court, yung psychological incapacity. Kasi yung kumbaga malapit sa malapit sa bituka ng mamamayan, lalo na yung mga nakakaranas
ng hindi na masaya sa pagsasama bilang mag-asawa, no? Dinefine ng Supreme Court na hindi naman siya medical term and hindi kailangan na matest ng psychiatrist or mag-testify psychiatrist para masabi na ang isang spouse ay psychologically incapacitated para magampanan yung kanyang tungkulin bilang asawa. So, sabi ng Supreme Court, ano yan, legal term siya and may parameters yung Supreme Court para masabi na ang isang spouse ay psychologically incapacitated. And then, pag na-prove yun, syempre, pwede mag-grant yung nullity ng marriage nung dalawang party. So, yun. Kasi usually yan yung talagang medyo maano yung mga yung cases, yung para ka lang nagbabasa ng ng istorya talaga. Para ka lang nagbabasa ng nobela pag nabasa mo yung cases ng mga ganyan dahil sa mga detalye na involved dun sa mag-asawa. Ayun. So, yun yung naaalala ko. Ito naman, siguro ito para sa inyong dalawa. May sinasabi kasi last year to, nakwento sa akin nung mga na-interview natin ng mga abogado na pumasa ng bar last year na nagthesis din daw sila sa law school. Tama ba yun? Sige. Tsaka kung nagthesis man kayo, anong topic? Sige. Oo, sa University of Makati meron, Gab. Mm-mm. Sa amin meron. May thesis kami and then yung topic ko is about sa anti-mendicancy, the promotion of mendicancy in social media by Filipino vloggers and influencers. So basically yung anti-mendicancy kasi sobrang luma ng batas natin yun. And outside social media or the virtual world, yung mga mendicant na tinatawag, bawal yun yung mga tao na ginagawang hanap buhay, yung pamamalimos. Ayan. So, bawal yun. And then, lalo na syempre, kung kinakasangkapan mo yung mga bata, yung mga babae, yung mga matatanda para mamalimos sila, di ba? So, bawal yun under anti-mendicancy. And then, sa social media, di ba nauso din yung mga tinatawag na poverty porn content. So, yung mga tinatawag na mga influencers, yung mga vloggers natin, may tendency sila na parang pinopromote nila yung mendicancy. Namamahagi sila ng something, ng tulong sa mga mendicants sa kalye. But then, ang nangyayari dyan is, in reality, sila talaga yung kumikita kasi sila yung sila yung nakagawa ng content, di ba? Sila yung nakagawa ng video na nandun yung mga mendicant. Yung mga mendicant naman, hindi naman nila alam na doon pala gagamitin yun. So, yung thesis ko about doon. Basically. So, yun yung parang pinupush na what if magkaroon tayo ng ganung batas? Kasi ang social media kasi natin, wala talaga tayong matatag na batas na magko-control ng mga content sa social media, no, sa Facebook, sa YouTube. Kasi susunod din lang naman natin yung community standards. Yung community standards, syempre, gawa naman yan ng YouTube gawa naman yan ng Facebook hindi yan gawa under the law dito sa Pilipinas. So, yun lang yung sunusunod ng mga content creator. So, basically, hindi pa rin pumapasok yung poverty porn. So, laganap pa rin siya. Sige, Attorney PM, ikaw naman. Sa PUP Kuya Gab, meron din na thesis. So, bali ang thesis ko nung law school ay about sa security of tenure ng mga contract of service and job order contractors sa government. So, yung topic ko kasi was inspired by my own experience kasi sa government ako nag-work and contract of service ako. So, nakikita ko na parang kumbaga walang security of tenure yung mga workers na hired under that arrangement na dahil naka-contract lang sila, anytime it can be terminated by the approving agency. authority. Yeah. Oo. So, tingin ko noon, if walang batas dahil wala kasing batas na nagko-cover sa contracts of service and job order workers ng government, hindi siya covered ng labor code kasi government worker siya and at the same time, walang employer-employer relationship between the worker and the government agency. At the same time, hindi siya covered ng any other laws. So, sa tingin ko noon, nung nag-iisip ako ng thesis, sabi ko, paano mapoprotektahan yung rights ng mga ganong workers na walang nag-cover sa kanila na batas? So, might as well, with the help of my thesis, baka naman, yung proposed bill ko doon, baka sakaling may mag-sponsor, maganda siya kasi meron ako nilagay na process doon kung paano magiging
pinoproteksyonan yung tenureship ng mga workers under that arrangement. So, yun. Siguro nung time na patapos na kayo sa law school, ano na yung mga pinagkakaabalahan ninyo during that time? So, kay Attorney Jana muna tayo. So end of second sem, fourth year namin, June. So I had only 3 months to prepare talaga. Yung talagang full preparation sa bar. June, July, August, and September 8 kasi yung bar, 8 to 15. So doble kayod. Yun yung ginawa namin right after ng final exam namin. Pero siguro ako, kahit pa paano nagpahinga ako mga 1 linggo bago talaga ma-strategize ko na talaga kung anong gagawin ko, paano kung matatapos yung syllabus per subject. So yun yung ginawa ko after law school. Attorney PM, ikaw naman, sige. Sa akin naman, Kuya Gab, bali kasi dahil 2019 ako nag-law school, supposedly matatapos ako ng 2023, but then kinailangan kong mag-extend ng 1 semester. So bali, during that last semester, tinatapos ko kasi yung thesis ko. Tapos meron pa akong 2 subject. Pero during that time, kinukulit ko na yung mga reviewers ko. Kasi gumawa ko ng sarili kong reviewer for yung mga reviewers ko nung simula first year. Sinisilip ko na siya, tapos tinitry ko siyang i-update during the review season nung fourth year na ako. So, ina-update ko siya using yung mga materials na ina-assign din sa amin. So, yun yung ginawa ko para din mas madali ko na siyang mare-review during the bar season. At kasi mas gamay ko rin kung sarili kong notes yung gamit ko. So, yun pwede. So, nakwento din sa akin nung mga na-interview ko dati ng mga newly minted lawyers that they've been part ng bar ops. So, naging part din ba kayo doon? Kumusta yung experience na pagiging miyembro ng bar operations? So, kay Attorney PM tayo. Guilty ako dito, Kuya Gab, kasi hindi ako naging part ng bar ops. Kasi hindi ko alam kung magtama bang excuse, pero nag-work kasi ako. At yung bar ops kasi kailangan, ka dyan committed ka kasi may inaalagaan kang mga barista. Hindi mo sila pwedeng pabayaan kasi kahit na kaya nilang mag-aral by themselves, kailangan nila ng suporta in terms of other aspects of pagre-review. So, kung hindi ko kayang mag-commit noon, dahil hindi ko kayang mag-commit noon, hindi ko na sinubok na maging part ng official na bar ops ng school. But then, yung mga, yung mga classmates ko naman, na kaya kong tulungan pagdating sa mga notes, ganyan, kasi may mga nauna akong classmates na may mga nauna rin akong friends na nag-take ng bar exam last year. So, yung mga maitutulong ko sa kanila in my own small way, yun, ganun na lang yung tinutulong ko. Pero in terms of the official bar ops ng PUP, hindi talaga ako nakatulong. Sige, Attorney Jana, ikaw naman. Ako naman, nakasali naman ako sa bar ops namin. So, third year yun. So, ina-assign na kaagad kung ano yung subject. And then, magdadigest na kami ng cases. Ayan, gagawa na kami ng mga reviewers. So, maraming reviewers yung ginawa. May pre-week notes and then may last-minute tips. And then, yung mismong bar week na, naka-assign naman kami para kumuha ng food, para mag-deliver ng reviewers, ng food sa mga barista, hanggang sa ihatid namin sila sa mga testing center. So, naging masaya din naman kasi sa UMAC naman, meron kaming professor na pinakilala talaga sa amin first year pa lang, yung good karma. So, naniniwala talaga kami sa good karma and kung ano yung ginawa namin sa upper men, syempre, kahit paano, nandun din yung pag-asa namin na ganun din kami aalagaan nung lower batch namin pag kami naman yung nag-bar. And hindi naman ako nagkamali kasi talagang quality reviewers din yung produce nila and mas ginandahan pa nila yung mga binigay sa amin para mag-focus na lang kami sa exam, sa transpo, hindi na nila kami pinaproblema, sa pagkain, talagang papasok na lang kami ng testing center. Ayun. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano yung ginawa niyong pagre-review during the time na kayo ay nagte-take na ng bar. So, how is it? Kay Attorney PM tayo. Kuya Gab, sa akin, dahil nagwo-work ako
ko, I had to juggle time. Kapag sa umaga, kailangan mag-work ako, sabi sa akin ng boss ko, sobrang thankful talaga ako. Sabi sa akin ng boss ko, kung morning mag-work ka, do as much as you can, work as much as you can, and then the afternoon, you'll have your free cut. So parang dyan ka lang sa table mo, hindi kita istorbohin, mag-aral ka. So bale, hanggang, papasok ako ng 7, so para by 4 o'clock makakauwi ako. Tapos minsan dumidiretso ako sa PUP, doon kasi meron na bar room na separate sa pinaka-library ng PUP. Meron na bar room for the baristas. So pwede kami doon mag-review. Mas tahimik doon, mas kaunti yung tao. Mga barista mostly yung nandun. Yung bar ops, nilalagyan nila kami ng coffee, ng food na kakainin namin during the review. Tapos, kung may kailangan kami, magsasabi lang kami. Tapos, yung room na yun hanggang 9 o'clock, naka-open siya for the baristas. Kasi yung library hanggang 8 lang. So, very thankful kami na merong bar room for the baristas. Tapos kasi ako, sa UP kasi ako nag-enroll na review center. So, very friendly siya marirecommend ko siya for working baristas. Kasi, yung UP kasi, meron siyang portal na pag-uploadan ng mga videos ng mga lectures na mga lectures per subject. Tapos naka-divide siya per topic. So, kung kailan ka magkakaroon ng time, pwede mo siyang ma-access basta mayroon ka lang na internet. Tsaka via YouTube kasi siya ina-upload. So, madali siyang i-access ng mga baristas kahit nasan man sila. So, kung nasa work ka, nasa labas ka, pwede ka manood ng videos. Basta magkaroon ka ng free time. So, very helpful siya kung nagwo-work ka while reviewing. Tapos, yung review materials na binibigay ng UP Law Center, sinusuplant ko siya ng mga own review notes ko na sabi ko kanina na ginawa ko siya from first year, inipon ko siya, mga updated na review materials ko. So, bale, review materials from the review center and then own review notes ko. Tapos, yung mga recommended ng school namin na mga reviewers like mga, mga commercial law, mga pre-week commercial law review, book ni Judge Tambasakan, mga reviewers ni Judge Campanilla, yan, mga very helpful sa akin. So, yun, bali, ganun yung ginawa ko, materials from the review center, own review note, tapos mga recommended na books. Yan. Kayo naman po, Attorney Jana. Gab, ako naman nung review season, nagkaroon ako ng routine ko. So, nag-start ako na magsimula talagang gumising na maaga kasi ang call time pag nagbabar na 3 a.m. yung call time namin. So, as much as possible, malapit doon yung pagising ko araw-araw para hindi na ako mahirapan sa mismong bar week. So, nung review season, gumigising ako ng 4 a.m. and tuloy-tuloy na yon hanggang 8 p.m. or 7 p.m. or minsan 6 p.m. And diyan ako nagpapahinga. So, may rest naman in between. So, after lunch, magre-rest tayo. And then, minsan kapag talagang kailangan ng kumilos-kilos, ayan, sa hapon, mga 5 p.m., tinatry ko naman na maging consistent sa workout. Yan. When it comes naman sa reviewers, nag-review center din ako, nag-jurist ako. So, lahat ng materials na handouts and then video lectures, as much as possible, chinaga ko siyang matapos pero talagang kapos na kapos pa rin yung oras, no? Kahit maglaan ako ng 16 hours or 14 hours a day, hindi ko natapos lahat ng video lecture. Siguro 50% lang ng video lecture sa lahat ng subjects ang natapos ko. Pero yung handouts nila, binasa ko din. And umasa talaga ako sa review center kasi hindi ako katulad ni Attorney Princess na siguro mas magaling siyang gumawa ng sariling reviewer kaysa sa akin kasi nung nasa law school ako gumagawa ako ng sarili kong reviewer pero nahahabaan ako. So parang hindi ko siya nasa-summarize ng maayos. So ang kinalalabasan mas time consuming pa rin sa akin kung babasahin ko ulit yung mga reviewers ko before. Pero yung reviewers ng review center, naka-twice na basa rin naman ako ng mga handouts nila. So, yun yung ginawa ko nung review season. Sa loob ng 3 months, yun yung naging routine ko. Ito, for Attorney PM, since parehas tayo nag-pol sa PUP, noong time na di ba dati nung nasa undergrad tayo, pag
Yun doon sa mga law subjects natin, may ilan sa mga classmates natin ang nagbabasa ng case through Case Digest. Nung nasa law school ka, Attorney PM, nagbabasa ka pa rin ba ng Case Digest o ikaw nung mismo yung gumagawa? Kuya Gab, nung first year ako, kasi dahil alam kong nung Pol-Sci, parang lumulusot pa kasi yung mga case digest, nakakalusot ka pa pag recitation, ganyan. So, nung first year, dahil hindi ko pa kasi alam kung paano masyado mag-aral eh. Wala pa akong idea paano yung saktong aral na kailangan for law school. Ang ginawa ko nun, naghahanap pa ako ng mga case digests na tugma dun sa topic ng topic for the day. So, yung ginagawa ko. Basta makita ko na yung pagkaka-digest niya, tugma naman siya dun sa issue na kailangan ma-answer dun sa topic, binabasa ko siya. Kasi, hindi pa ako marunong mag-aral. So, during class, na-realize ko na hindi pwede yung ganun na strategy. Kasi may mga profs na malalaman at malalaman nila kung digest lang ang binasa mo. Like, meron akong isang prof noon, may pina-recite siyang case, pero hindi sa akin kasi natuto na ako eh. May tinatanong siya tungkol sa case na hindi mo mababasa sa case digest kung isa-source mo lang siya sa internet. Ngari, tatanungin niya, ano yung kulay ng sasakyan dun sa case? So kung hindi mo nabasa yung full text, hindi mo masasagot yung tanong niya, malalaman niya kung nagbasa ka ba talaga ng full text or ng case digest lang. So, bali ako, may mga few times naman nakakalampas ng case digest, pero talagang mahalaga na babasahin mo yung full text kasi nandun kung paano ina-explain ng Supreme Court ng maayos. Maganda yung pagkaka-lay down nila ng concept. So, mahalaga na babasahin mo yung full text. Although, nagbabasa pa rin naman ako ng case digest, kaya lang, yun kasi yung mga case digest na ginawa ng mga friends ko. Yun yung mga friends ko na trusted ko talaga kung paano sila gumawa ng mga case digest. Kumbaga, yung case digest na ginagawa nila, kumpleto ng mga fact na alam nila. Dahil syempre, mga law student din naman sila, alam nila na itatanong ng prof kung sakaling hinuhuli nila kung nagbasa ka ba ng full text or hindi. So, yun yung mga klase lang ng case digest na binabasa ko. Pero yung mga sinosource na sa internet, hindi ko na siya ginagawa ko ikap. Hindi ko siya mare-recommend sa mga law student, lalo na sa mga first year. Kung first year pa sila, yan talaga yung foundation eh. So, tiyaga lang talaga ng tiyaga. Yun talaga yung puhunan sa law. So, kailangan masipag ka, matyaga ka, kahit hindi ka matalino, basta matyaga ka, masipag ka, makakasurvive ka sa law school. So, yun, full text is the key to success. Yun. So ito na, punta na tayo doon sa journey ninyo ng pagtitake ng bar exam. Attorney Jana and Attorney PM, kumusta yung naging journey ninyo throughout no stage na nagtitake na kayo ng bar exam? Kumusta yung experience nyo? Kay Attorney Jana tayo. Siguro a day before ng start na first day ng bar, nakaramdam ako ng nervyos, ng kaba, ng talagang shocks, eto na talaga, magbabar na talaga. Pero thankfully naman nung nakapasok na ako ng testing center, sa San Beda, Manila ako na-assign. Sa awa ng Diyos, naging kalmado naman. Yung pagtitake ko, pagpasok ko ng room, syempre, nakiramdam ka muna sa paligid, and inalam mo muna kung nasan yung pinakamalapit na CR, kung kinakailangan. Ayan. So, sa 3 araw na yon, sa bar week na yon, hindi ko na dinagdagan yung pressure ng sarili ko. Iniisip ko na lang na may final exams akong kailangan gawin. So, iniisip ko na lang na gaya lang to ng exam na ginagawa namin. Although, syempre, 100% na talaga yung ibibigay mo dun, no? Pero para lang kahit papaano mabawasan yung kaba. And maayos naman yung naging namin sa San Beda. Wala akong nabalitaan na untoward incident during the bar week. And sa room din namin, although meron ako napansin na siguro mga 5 upuan yung walang nakaupo or bakante. Pero so far talaga naging maayos. Lumabas ako ng, sabihin natin, nakangiti naman. Kahit pagod na, kahit lupay-pay na, lumabas naman ako ng San Beda nung third day nang nakangiti pa rin. Eh, syempre, nagulatin kasi ako na nandun pala yung yung mama ko, yung asawa ko, and then yung kapatid ko. Nandun pala sila sa labas. Pero yun, nakakakaba bago ka magsimula. Pero nung nagte-take ka na, parang the usual na nag-exam ka sa klase. Yan, Attorney PM, ikaw naman.
Bali sa akin naman, Kuya Gab, 1 week before the bar, 1 week before September 8, tsaka lang ako nakapag-leave sa work. So, yung week na yun, hinati ko siya into, parang kailangan matapos ko yung makapag-final read ako doon sa 3 araw ng subjects. Pero hinuli ko na kasi sa UP kasi una yung poly talaga sa schedule. So, medyo matagal na yung huling review ko sa poly. Tapos, bali yung last 2 weeks, hinati ko siya. Ang huli kong mababasa ay poly. So, thankful ako sa mama ko kasi sumama kasi siya sa akin sa dorm. So, pinagluluto na niya ako ng food, ganyan. Wala na akong ibang gagawin kung hindi mag-aral na lang. Tapos, the day before the exam, naghanap kami ng hotel na mapapagstayan, na malapit sa UP Diliman, doon kasi ako nag-exam. Tapos, by morning, nag-grab lang kami, papunta doon. Tapos, naiwanan na yung papa ko sa labas kasi hindi na siya pwede pumasok sa loob. So, ako na lang yung laman ng grab. Tapos, bumaba ako. Nakakatuwa kasi yung grab driver na nasakyan ko noon, nag-good luck pa siya sa akin. Sabi niya, ganito daw pala yung parang ganun daw pala yung itsura nung bar site, parang sobrang higpit, sobrang daming mga bantay, ganyan. Sabi niya, good luck daw. Ganyan. So, nung nandun na ako sa mismong hall, sa Malcolm Hall, kailangan iwanan yung phone. So, nag-last message ako sa mama ko na, mama, papasok na ako sa exam. And then, bakit ako sa taas. Tapos, iniwan ko lang yung bag ko sa loob. Tapos, lumabas ako. Tapos, nagbasa ako ulit ng mga last few. Hindi ko kasi kaya ko yung ginagawa ng iba na pagdating ng bar site, matutulog na lang sila. Parang yun na yung pinaka-rest nila before the exam. Hindi ko kasi siya kaya. Ako mas natatakot ako na hindi ako last na tingin dun sa mga notes ko. Kasi ang nasa isip ko dyan, dahil natatakot ako, hindi ako makakapag-focus lalo sa exam kasi iniisip ko baka meron akong hindi nabasa uli. So yun, nagbasa ako uli ng kahit kaunti. Tapos nung nag-exam na ako ng poly, okay naman siya kasi parang hindi sa pagmamayabang, Kuya Gab, sobrang hirap kasi ng mga exam sa law school. Sobrang hirap niya talaga na yung kumbaga kung kung i-compare ko siya sa poly noon, mas mahirap yung exam sa law school, sa constitutional law namin, sa political law review namin na subject. So, yung poly, medyo nakaka-boost siya ng moral yung poly nung nag-exam ako. Sabi ko, sana ganito yung feeling ko lagi hanggang sa last day, parang per subject sana ganito yung feeling ko. Pero hindi, Kuya Gabi, meron talagang mga subjects na alam mo yun, parang dudurugin ka niya habang nag-exam ka. So bali yung third day ko, yung first mga 1 to 4 na subject, kinakaya ko siya eh. Parang pag hindi ko na naaalala yung mga requisites dun sa answer ko, nagdadasal ako saglit. Tapos, magulat na lang ako, maaalala ko na yung part na nalilimutan ko. So, natutuwa ako. Kaya lang nung third day siguro, dahil sobrang na yung pressure talaga. Parang hanggang leeg na talaga yung pressure. Kasi huling-huling araw na yun eh. Parang, tas nandun pa yung mabigat na subject. Yung criminal law exam, sobrang nahirapan ako sa kanya. Parang, sabi ko, bakit parang may mga concepts dito na hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin ng tama. So, sobrang demoralized ko nung crane. Gusto ko nang umuwi. Paglabas ko ng first subject kasi yun ng araw na yun eh. Paglabas ko, gusto ko nang umuwi. Iniisip ko talaga, liligpitin ko na ba yung gamit ko? Tapos uuwi na ako, hindi na ako magte-take ng REM. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Kasi 1 oras lang meron ka eh. Parang paglabas mo ng 12:00 dun sa exam, may 1 oras ka lang para kumain, para huminga, para kumain. Kung iiyak ka, wala kang time para dun. So, niisip ko talaga mabuti, uuwi na lang ba ako? Hindi na lang ba ako magte-take ng last subject? Kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos narinig ko yung mga classmate ko, mga kasabay ko, mga ka-room ko na ano daw nila, na panood daw sila sa ganitong lecture, nandun daw yung mga questions. So, parang lalo ako nape-pressure. Sabi ko, baka ito yung humatak sa akin. Parang kahit 10% lang siya, baka hatakin niya ng sobra yung grade ko. So, iniisip ko talaga mabuti, papasok pa ba ako? Well, thankfully, pumasok naman ako. Tinapos ko yung REM. So, nahirapan talaga ako sa REM. Yun talaga yung pinaka-nahirapan akong subject. Tapos, tinapos ko yung exam. Buti na lang, may 5 minutes na in-exam. UP kasi may 5 minutes na extension dun sa last subject. So, kinonsume ko yung 5 minutes na yun, nireview ko yung answers ko. Tapos lumabas naman ako ng nakangiti. Kasi na-proud ako sa sarili ko na kahit na gustong-gusto kong umuwi nung first subject,
tinapos ko siya. So yun pa lang, dun pa lang, sobrang proud na ako sa sarili ko na tinapos ko at kinaya ko yung bar exam. Yung So, dahil na-bring up mo na rin naman kung ano yung kung saan ka nahirapan na subject nung nag-take ka ng bar, ano naman yung subjects na talagang as in super dali lang sa'yo? Ganun din kay Attorney Jana. Ano yung subjects sa bar na nahirapan kayo and ano yung subjects na nadalian kayo? So, kay Attorney PM muna tayo doon sa part na kung saan ka nadalian. ako nadalian, ano ko kasi ako magsabi ng kung saan ako nadalian kasi parang medyo sensitive pa kasi siya na topic ngayon. Pero sige, para lang for the sake of this interview, ang pinaka nadalian ako, yung poly. Yun talaga yung, sabi ko nga kanina, yun talaga yung nag-boost ng ano ko ng moral ko nung nag-exam ako. Sabi ko, sana ganito lahat ng line of questioning sa lahat ng subject. Sabi ko, dito na lang, sana ganito lang. Sabi ko, kung ganito lang lahat ng exam for the next 2 days or sa ibang subjects ba, sabi ko makakapasa ako, kayang-kaya ko to, sabi ko gano'n. Pero nung nandun na ako sa last day, yun nga sabi ko yung remedial law. Parang dahil nagdadalawang isip kasi ako kung papasok pa ba ako dun sa subject na yun. Parang naubusan ako ng time para mag last few reads. So, yun, doon talaga ako nahirapan. Parang sobrang clouded pa ng isip ko, takot na takot pa ako, takot na takot yung puso ko, ganyan. So, yun yung pinaka nahirapan ako na subject, remedial law. Attorney Jana. Sa akin, medyo maganda yung grade ko sa commercial law with taxation. Criminal law, sakto lang din. Tsaka sa poly, yun. Tama yung sinabi ni Attorney Princess na okay din para sa akin yung poly, yung unang subject kasi nakapagbigay siya din sa akin ng confidence na lalo na pag alam mo na mas mahirap yung mga exam na pinagdaanan mo sa law school. And then nag-mock bar din kami sa law school. So natimbang mo na kahit papaano, no, para sa akin mahirap lahat ng subjects, no, pero nitong bar masasabi ko na medyo maganda yung grade ko sa cream at saka sa poly. Pero yung pinaka mahirap nga pakiramdam ko nung araw na yon, kinaya ko siya na sagutan na may sense yung mga sagot ko pero medyo mababa yung grade ko sa REM din. So mahirap talaga yung REM na binigay nila. So REM din. REM talaga na ang lawak din ng kasi niyan ng scope niyan eh. So ang dami rin talagang paghuhugutan ng tanong. And yun nga sabi ni attorney kanina, no, yung process sa court talaga yan eh. So talagang objective din talaga yung way ng pagsagot mo diyan. Although lahat naman kasi ng questions, lahat ng subject 20 items, essay ang pagsagot sa bar exam. So yun. So, sa lahat ng questions na nasagot ninyo sa bar exam, ano yung question na tingin nyo ay nagmarka sa inyo? Talagang, okay, ito yung pinaka-the best na nasagot ko sa bar exam. At bakit? Kay Attorney Jana tayo. Natatawa ako, Gab, kasi parang after ng third day, kinalimutan ko na lang. Parang wala akong masabi. Attorney PM, meron ka bang naaalala? Kasi para sa akin, sorry talaga, pero siguro sa moment na to, siguro kung pipilitin ko pa mamaya, baka may maalala pa ako, Gab, ha? Pero sa totoo lang, ewan ko na bablanko ko, wala akong maalala na tanong. Ano ba? May mga personality na ginagamit sa tanong. Medyo matatawa ka doon kasi yung mga sikat na personality pag, ginamit tong pangalan na to. Pero yung mismong tanong, hindi ko talaga maalala. Sorry, Gab. Sige. Kay Attorney PM, kung may naalala pa siya. Sige, isi-save ko si Attorney Jana. Bali, dalawa yung questions na naaalala ko. One for Poly and one for Civ. Yung dun sa Poly, yung tanong niya kasi natanong siya sa mock bar eh. So, sabi ko, masasagutan ko? So, kasi natanong siya sa mock bar namin sa UP. Yung question about kapag na-cite in contempt ka ng Congress, tapos nag-end yung session, parang pwede ka pa bang i-detain for beyond that period? So sabi ko, alam ko yung sagot kaya natutuwa ako habang nag-e-exam ako sa poly kasi naaalala ko pa yung mga lectures na namin noon sa law school, yung mga lectures sa review center, tapos yung mga questions sa mock bar. So yun yung question na naaalala ko sa poly.
Tapos for SIV naman, ang naaalala ko ay yung prescription ng land. Kasi may na mga naririnig kasi kami nun na rumors na baka daw si Attorney Rabuya yung examiner. So, binasa ko yung mga last minute tips niya from last year. Tapos yun, may lumabas na question dun about prescription ng land na yung question kasi is about public land daw siya. Tapos na-comply naman niya all the requisites. Kaya lang, hindi pa saktong-sakto yung elements. Kaya kung hindi mo alam yung elements ng prescription ng ownership ng lands, hindi mo siya masasagutan talaga. So, very thankful ako doon sa LMT ni Atty. Rabuya. Napakalaking help na nabasa ko siya before the exam. Kasi nandun yung mga few questions na nandun sa bar. Time na lumabas na yung list ng results ng bar exam, kumusta? How is it? Anong ginagawa nyo during that time? Kay Attorney PM tayo. Bali, Kuya Gab, nasa Baguio kasi ako nung day ng result kasi may work trip kami sa Baguio last week. Nung 11, nandun na kami sa Baguio kasi nga may work trip kami. So, aabutan talaga ako ng ika-13 sa Baguio. So, ang ginawa ko na lang, hindi na ako bumiyahe nung morning. Inintay ko na lang sila mama. Sila mama na lang yung bumiyahe pa Baguio. Nung araw na yun, inintay ko sila. And then, after lang namin mag-breakfast, doon na kami nag-intay sa Baguio Cathedral. Doon talaga ako nag-intay. Kasi originally, ang plan ko talaga is to wait doon sa church na lagi kong pinagpuntahan nung bar review season. So, Even St. nung Jude ba nasa yan? law school pa. Hindi, So, Kuya St. Gab. Jude, Doon ako hindi? sa hindi. Sa Our Lady of Fatima Parish sa Mandaluyong. Doon talaga kasi yung church na pinupuntahan ko. So, bago na lang ako bumiyahe ng 11. Nung ika-10, doon ako nagsimba. Sabi ko, hindi talaga ako makakapag-stay sa kanya sa araw ng results. So, nung 13, nandun ako sa Baguio Cathedral. Doon kami nag-iintay ng results. Tapos, sabi kasi nung mga, parang kasi nakaabang kaming lahat sa GC, even yung bar ops, lahat, yung buong law school community, lahat yan nakaabang yan sa results eh. So, may nagsabi lang na makikita na daw sa portal yung grade. Kaya lang kasi wala pa yung official results, hindi pa siya ni-release. So, nung nakita ko sa portal ko na pass, tapos nandun din yung grade ko, hindi pa ako naniniwala nung una kasi may sinasabi sila na baka hindi raw accurate. Baka glitch lang daw siya sa portal ng mga nag-exam. So, hindi ako naniniwala pa. Inintay ko talaga yung official result na mailabas. Tapos yun, nung nakita na yung official result, yun, very happy kaming lahat. Nandun kami sa simbahan. Buti na lang tapos na yung mass. Kasi kung sakaling may mass pa nung oras na yun, nakakahiya. Kasi iiyakan kami talaga sa simbahan. Ayun. Attorney Jana. Ako naman, Gab, nag-stay ako sa Quiapo Church. Talagang todo dasal tayo sa Poong Nazareno, no. 11 a.m. nandun ako kasama yung asawa ko. So, akala ko mga past 12 or before 1, marirelease na yung results kasi yun yung mga narinig kong oras na possible na ilabas yung result. Base din sa mga nagdaang bar exam, no. Pero hindi, no, inabot ng halos 2:00 kung hindi ako nagkakamali. So, nakadalawang misa tayo sa Quiapo Church. Ayaw talaga nating umalis doon. Pero nung mag 2:00 na, medyo nakaramdam tayo ng gutom, baka himatayin naman tayo sa loob, 'di ba? Kasi yun hindi ang aga ng almusal ko tapos alas 11 nandun na kaagad ako sa Quiapo Church. So, merong Dunkin Donuts malapit lang sa Quiapo and doon na ako inabutan ng panonood ng live stream. Actually, hindi ko nga mapanood eh. Hindi ko kaya, hindi ako ganun katapang para panoorin mismo yung sa live stream. And yung asawa ko yung nanonood. Tapos ako naman, talagang nagdadasal. And sobrang mas lumakas yung iyak ko. Hindi naman iyak, yung na ako naluluha na talaga ako noon yung nagsasalita pa lang si Justice Lopez. And yung good news na sinabi niya na from 75% or passing grade, gagawin nilang 74 yung passing grade, no, which is deserving ng lahat ng pumasa yung pagpasa ngayong bar na to kasi sobrang hirap nga nung bar exam. So nandun kami sa loob ng Dunkin Donut and wala talagang hindi ko napigilan yung sarili ko, napaiyak talaga ako na may kasamang hindi ko alam napasigaw ba ako no. So nagtinginan yung mga tao sa akin. Kakaiba yung feeling, Gab,
parang para kang niyakap ng Holy Spirit, gano'n. Yung sobrang yung sobrang panalangin mo na, "Lord, isama niyo po ako sa listahan. Nangangako ka na kay Lord ng mga gagawin mo." And then ako kasi, Gab, A yung apelyido ko, 'di ba? So, AB, Abejero Bonifacio. So, iniisip ko paano 'pag hindi na Abe, paano kung ABO or AB, lampas na sa'kin kung AC na, kung Acosta na. Alam mo yung mga gano'ng pakiramdam na ikaw yung nasa unang listahan. Pero yun nga, salamat sa Diyos, number 23. So, medyo maikling panahon lang tayong naghintay kasi nga letter A naman tayo. Pero yun nga, kakaiba yung pinaka nakakatakot na sandali ng buhay ko. Yung paghihintay ng resulta. Parang mental torture. Yun lalo na yung inaasahan mo 1:00, 1:30 pero hindi pa rin. Sasabihin pa na magbabalik tayo, please stand by. Yung mga ganun, sobrang nakakaba yung feeling na yun. Ito naman, sinong nauna sa inyong dalawa? Once you signed the role of attorneys, anong mga siguro advocacies na gusto nyong i-pursue once you enter? Siguro once na mag-start na kayo ng legal practice. Sige, pauna na lang. Pauna na lang kung sino sa inyong dalawa. Ako, Gab, wala pa akong definite na talagang gustong mapuntahan, no? Pero kapag nagbukas sa akin yung opportunity na mapunta tayo sa litigation, even sa broadcasting, yung talagang advocacy ko, leaning towards yung protection and welfare ng youth, ng children and women. So, yun talaga yung medyo tinitignan natin. So, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, pero tinitimbang pa natin kung saan tayo mabibigyan ng pagkakataon para Pero definitely, sa Yuma kasi meron din kami tinatawag na return of service bilang scholars, no? So, meron kaming bubunuing mahigit sa 1,000 oras. Pero may mga kaakibat yan ng mga activities na pwede namin gawin, and then meron niyang corresponding na oras para mabuno namin, para matapos namin yung tinatawag na ROS. So yun, mga pro bono yun. Pag hindi naman ako napunta sa litigation, siguro sa government service, no? Titignan pa natin, Gab. Pero yun, definitely dahil meron nga kaming ROS, definitely maglalaan tayo ng time para makapagbalik naman tayo sa mamamayan, sa ating kapwa. Yeah, Attorney PM. Sa akin naman, Kuya Gab, same with Attorney Jana, wala pa talaga akong plano. Medyo pa talaga nasa masayang-masayang masayang-masayang phase pa ako ng pagkakapasa ko . So, hindi ko pa naiisip kung saan ako parang bahala na kung saan muna mapadpad. Pero for now, enjoy muna ako, magse-celebrate muna kami. Pero definitely, kung mabibigyan ng chance, gusto ko rin mag-practice ng litigation, katulad ni Attorney Jana. Pero for now, siguro magstay muna ako dun sa government agency kung nasan ako ngayon kasi legal din naman siya. And who knows, baka mabigyan din ng opportunity dun sa loob ng mga attorney positions. So, medyo lenient naman sila kung pwede kang mag-practice ng outside, pwede kang mag-practice pwede kang gumawa ng mga cases, ganyan. At the same time, meron kang stable na job. Pero definitely, yung pangako ko kay Lord, nung sinasabi ko na sana makita ko yung pangalan ko dun sa listahan, definitely, tutuparin ko yun sa kanya. So, kung may mga nangangailangan ng help ko, legally, ng representation, definitely, kahit pro bono yan, hindi ako tatanggi. Basta makatulong ako dun sa mga nangangailangan ng higit talaga. Siguro ito na lang, final message para doon sa mga nag-a-aspire na maging abogado, and at the same time para doon sa mga hindi pinalad na pumasa ng bar exam ngayong taon. Attorney PM. So, uunahin ko yung mga kapatid kong nag-exam, mga bar sibs ko na konting-konti na lang makakasama na sana namin to the other side. So para sa kanila, sana wag silang mawalan ng grit, sana patuloy pa rin sila dun sa dream nila na maging abogado, kasi definitely na lang yan lisensya na lang yung kulang sa mga yan, kasi hindi ka naman makakagraduate, hindi ka makakalabas ng law school kung hindi ka magaling, kung hindi ka matyaga, kung hindi ka masipag, hindi ka makakalabas. So ang kulang na lang nila lisensya, tuldok na lang ang kulang niyang mga yan, magiging abogado na rin sila. So ang message ko lang sa kanila, sana magpatuloy sila, mag-take pa rin sila, magpahinga sila ng
hanggat makakaya na nilang lumaban ulit. Pero sana lumaban pa rin sila. Tapos doon naman sa mga nag-a-aspire na maging lawyer, sa mga classmates ko, sa mga lower batches sa akin, sana ipagpatuloy pa rin nila yung sipag, yung pangarap, keep it burning. Sana wag silang mawalan ng pag-asa. Matatapos din naman yan, para saan pa't matatapos din yan. Lagi nga sinasabi sa akin ng prof ko nung first year ako, ilang Pasko lang yan, magiging abogado ka na. So, sabi niya na sa amin, 4 na Pasko lang yan, magiging abogado ka na. So, yung mga lower batches namin, ilang Pasko na lang, magiging abogado na rin sila. And katulad namin ni Attorney Jana, magkakaroon din sila ng napakasayang Pasko pag time na nilang mag-exam. So, yun, dagdagan lang ng sipag, dagdagan ng tiyaga, at syempre, magdasal talaga. Magdasal ng maigi. Kasi pakikinggan at pakikinggan ng Diyos yung hinihiling mo, kung deserve mo at pinaghirapan mo. So, yun. So, attorney, ano naman po yung message ninyo para doon sa mga nag-a-aspire na pumasok sa law school, and at the same time para po doon sa mga hindi po pinalad na makapasa ng bar exam ngayong taon? Aming bar sibs sa bar ni J-Lo, most valuable laban, no? Congratulations din sa inyo dahil hindi biro talaga ang makatapos ng bar exam. Kahit ako, nagulat ako sa sarili ko na matapos ko ang bar exam. So, congratulations sa inyo. And alam ko na konting-konti, decimal points lang ang kailangan nyo para makasama sa listahan ng mga pumasa. Kaya ipapanalangin ko kayo na sana'y makahanap kayo at paligiran kayo ng mga taong magbibigay sa inyo pa ng inspirasyon. Dahil sabi nga ni Justice Lopez, hindi naman katapusan na ng lahat itong hindi pagkakasama sa listahan ng mga pumasa sa bar exam ngayong 2024. Nag-detour lang ng konti, or baka hindi natin alam, blessing pala sa inyo rin yung nangyari, no? Baka hindi talaga natin masabi kung bakit ito nangyari. Pero ipagdarasal ko na manatili yung grit, yung motivation nyo na lumaban ulit, bumangon ulit. Dahil alam ko, pare-parehas tayo, hindi lang to para sa atin, hindi lang para sa pamilya natin, pero syempre sa community din natin, sa ating bayan, no? So sana iiyak nyo lang yan, dahil kung ako rin yung nasa kalagayan nyo, ganyan din yung gagawin ko. Pero sana dumating din yung time na ready na rin kayo ulit na kausapin kami, makapag-reply din kayo sa amin, lalo na yung mga kaibigan ko. At nandito lang kami para sa inyo. And sa aspiring lawyers naman, no, sa mga kabataan, and kahit anong edad pa po na gustong pumasok sa law school, ang palagi kong sinasabi, ako yung buhay na patotoo na hindi mo kailangan maging henyo para makapasok at makalabas ka or makagraduate ka sa law school. Ang kailangan mo rito is 100% commitment and consistency sa gagawin mo. Kailangan mo talagang panindigan. Kahit maraming beses ka na mapahiya sa klase, halos wala kang bala na dala, hindi ka nakapagbasa ng libro o ng cases, magpapakita ka dapat sa klase. Kasi yun yung magkakaroon ka pa rin ng edge dyan eh. Kasi sa dami ng pag-uusapan mo sa isang araw sa klase, pag hindi ka pumasok, marami ka missed out. Pero kapag nag-pass ka sa recitation, oo, bibigyan ka ng mababang score o ng grade ng professor mo. Pero yung matututunan mo, sulit pa rin yon yung pagpasok nyo. Kailangan mo ng commitment, consistency, at kung kaya mo sa sarili mo na makapagbasa ng at least 8 hours a day, or sabihin na natin sa mga working student, 5 hours a day, ayun, makakasurvive ka sa law school. And sa mga bagong papasok, syempre, sana maging katulad din kayo ng batch namin sa UMAC. Ang batch namin, Invictus Batch, shout out sa inyo, na nagtulungan simula first year. Gumawa kami ng digest pool. Lahat kami may assign na digest, na cases na ida-digest. Nagtiwala kami sa isa't isa. Sabi nga walang nagsusurvive sa law school mag-isa. So kailangan marunong kang makisama, marunong kang give and take yan eh. Meron kang kinukuha or napapakinabangan. At the same time, dapat gawin mo rin yung role mo, yung part mo, mag-ambag ka din, di ba? Ng quality na ibibigay mo sa mga kaklase mo. So yun, at sabi nga ni Attorney PM, dasal talaga. Since day one, si Lord talaga yung nag-guide sa akin. Sabi ko, itong scholarship na to, si Lord yung nagbigay sa akin. Kinausap ko siya, Lord, okay po yung trabaho ko sa radyo pero meron ka pa bang ibang gustong gawin para sa akin? So study with a purpose. Ang hirap na papasok ka sa isang napakahirap na
mundo na hindi mo alam kung ano ba yung purpose mo, di ba? Or kung wala ka bang purpose. So, kailangan purpose-driven ka, alam mo na meron kang gustong gawin pagkakuha mo ng titulong ito. Kasi pag nasa iyo na, di ba, hindi naman pwedeng, anong gagawin natin, di ba? Ayun, so sa mga nagbabalak dyan, anumang edad, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kapit lang. Siguro sinwerte ako na matapos ko to sa loob ng 4 na taon. Pero kung kayo po, kung kinakailangan nyo po na medyo madagdagan yung taon na yun, sana hindi kayo panghinaan ng loob. So, good luck po sa inyo. And ito pa pala sa lahat, sa bar sibs ko and syempre sa mga aspiring lawyers, please find time to take rest or to mingle with your family, with your friends, kahit once a year lang yung pagkikita nyo sa kaibigan nyo para lang mabali yung routine. Yun, importante kung gaano ka kasipag is yung pahinga. Kasi dyan ka muling huhugot ng lakas mo yan talaga yung magbibigay sa'yo ng stamina para masurvive mo yung law school. So yun, Gab, maraming salamat sa pag-invite sa akin sa show mo. And with that, thank you so much, Attorney Jana Abejero Bonifacio ng University of Makati and Attorney Princess Micaela de Mesa ng PUP College of Law sa pagsama sa akin sa kwentuhan natin ngayong araw na ito. And hopefully, once you sign the role of attorneys, magampanan talaga natin yung tungkulin na makatulong sa kapwa kahit sa pinakasimpleng paraan. And at the same time, naniniwala rin ako na yung service natin sa tao is also a way to serve the Lord as well. And with that, thank you so much, Attorney Jana and Attorney PM. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,